ating banal na pagdiriwang na pangunahan ating mahal na kura paroko, Father Pete Sitio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang hapon po. Magandang hapon din po, Father. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay paglimot sa sarili. Ito ang ipinapaabot ng ating banal na pagbasa sa ating banal na misa. Hilingin natin ngayon ang kapatawaran sa Diyos Ama upang marapat natin tanggapin ang biyaya nitong banal na misteryo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong balita na tunay na nanggagaling sa iyong banal na salita, ipagkaloob mo pong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtatangi ng aming mga sariling pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang mga tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito,
Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may ituntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ang naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tutunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Minsan pa magandang hapon po sa inyo lahat. Ang ating banal na pagbasa ngayon
ay tungkol sa pagsunod sa mga kautusan. Isa sa mga ayaw na ayaw kong ginagawa sa akin noon, yung kapag naglalaro ka o kaya nanonood ng cartoons sa TV, maya-maya tatawagin ka at uutusan. Naku, away, nakakabuysitan, talagang maiirita ka, magagalit ka pa. Bakit? Kasi ayaw mo lang sumunod sa utos dahil sa iyong isang bagay na gustong-gustong ginagawa. Mga kapatid, ang pagsunod sa kautusan ay para sa ikabubuti ng isang bagay na para sa kaganapan ng isang bagay upang makapagdulot ito ng kaayusan. Pag sumunod ka sa utos na bili ka nga ng halimbawa patis, magkakaroon ka ng masarap na ang kahihinat na nito ay may isang pagkain na may lasa. Kaya napakasimple lang na kahit na masarap ang maglaro, kahit na masarap ang manood ng cartoon, oo nga naman, mas mahalaga yata yung ang lahat ay makakatikim ng isang pagkain na masarap. Ang pagsunod sa kautusan ang sinasabi ng ating banal na pagbasa. Sabi ng Panginoon Kristo, ni isang tuldok sa mga kautusan. Kahit na tuldok pa, ibig sabihin talagang 100%, 100%, tutuparin niya ang batas. At sa pagtupad niya sa batas, ito po'y nangangahulugan lamang na kapag tayo sumusunod sa batas, ano ang ginagawa natin? Ala na tayong ibang minarapat na gawin, kundi ang tuparin ito at kalimutan ang atin. Kaya po, nasabi ko kanina bilang pabaong punto natin sa banal na pagbasa, ang pagtupad sa kautusan ay paglimot sa sarili. Amen? Paglimot po sa sarili. Gusto nating manood ng TV, pero nandyan ang banal na misa. Isang ginagawa natin. Kinakalimutan natin ang ating sarili. Gusto man natin magipagkwentuhan, nandyan ang banal na misa, isang kautusan na sambahin ng Diyos naman. Wala na po tayong ibang ginagawa kundi paglimot sa ating sarili kalooban. Amen? Kaya po, sa anumang batas na ang dulot ay kabutihan, kagandahan, kaligayahan, hindi lang ng ating sarili, kundi ng marami, ay nararapat. Lalong-lalo na po ngayong panahon ng Quaresma. Ano nga ba talaga ang batas? Ang salitang ugat po ng batas ay atas. Tignan po natin ang salitang atas isalin natin ang salitang atas sa Tagalog at sa English, injunction. Ano po ang ibig sabihin ng injunction? To enjoin. Ipagsama. Pagsama. Batas, salitang ugat, atas. To enjoin, ibig sabihin yung atas, enjoin, ipagsama. Alin po, ang naipagsasama natin. Naisasama natin tuwing tayo ay sumusunod sa batas, naisasama po natin ang kalooban ng Diyos sa ating pagkatao. Isinasama natin ang hindi natin nakikita. Isinasama natin
ang bagay na mas mahalaga. Isang cup na bumubuo sa ating pagkatao. Kaya nga po sa unang pagbasa, ang nasabi po ay ang salitang ginamit ay tuntunin. Tuntunin. Kahit na po ang salitang tuntunin, kung batas ang pinag-uusapan, ang salitang ugat niya, ibibigay niya kung ano ang kahalagaan ng pagtupad sa batas. Ano po? Ano yung salitang ugat ng tuntunin? Tuntun. Tuntun nga na aking kapampangan. Tuntunan mi. Tahakin mo. Daanan mo. Kapag ang kalooban ng Diyos ang dinaanan natin, ano po ang gahinan natin? Langit. Kapag ang kalooban natin, ang dinaanan natin, ang hinayagan natin mangyari, ano ang kahinatan natin? Impyerno. Salamat na lang, may purgatorio. Mga kapatid, ang pag-aayuno, halimbawa, pag-aayuno, bakit nga po ba isang batas na dapat nating tuntunin? Saan ba tayo dadalhin ang pag-aayuno? Dadalhin tayo ng pag-aayuno sa kalikasan ng ating pagkatao na higit tayong mahalaga at may halaga sa anumang bagay na nalikha din sa mundo. Yan ang pag-aayuno. Pag-aayuno ay paglimot. Kumbaga, paglimot sa sariling hilig. Ano yung hilig ko? Halimbawa po, yung text na, halimbawa ngayong Among, ba't di ka na tawag dito, sa Facebook. Actually, madalang ko na lang pong kalikutin yung cellphone. Bakit? Bakit madalang kalikutin ang cellphone? Cellphone ka lang, uy. Facebook ka lang, uy. Twitter ka lang, uy. Heto ako. Higit sa halip na patulang kita, no? Higit na bibigyan ko pansin ang aking sarili na higit pa sa iyo. Alin yun? Na mas maganda pa pong magbasa na lang ako ng mga aklat na tungkol sa mga inspirasyon, tungkol sa mga taong magbibigay ng inspirasyon sa akin. Yung pong ganun. O kaya, higit sa lahat, ang Biblia. Ang Biblia. Kaya nga, ang pagtitimpi sa sarili ay makikita natin sa pag-aayuno. Paglimot sa sarili. Ano yung sariling hilig, ika nga. O kaya po sa, halimbawa po, paninigarilyo ko. Yan. Na dapat ko na talagang, dapat akong huminto. Ngayon panahon ng Kwaresma, simple lang. Oy, sigarilyo ka lang, oy. Higit na mataas ako kaysa ako. Hindi mo ko kayang kontrolin. Ikaw, kaya kitang kontrolin. Hindi mo ko kayang bihagin. Ako ang magdidesisyon. Ako ang mangingibabaw sa iyo. Ganyan din naman ang pagdalangin. Ang pagdalangin po ay napakahalaga. Bakit? Isa itong paglimot sa sarili. Kaya nga po lagi ko sinasabi, whenever we pray, we always have to consider to listen, to hear and to listen to the word of God. Ang pagdarasal po, paulit-ulit po sinasabi ko, no, kahit po nakakasawa ko minsan, marami pa rin kasi nagdarasal na kung ano yung gusto, yun ang dinarasal. Napakamaling pag-uugali natin mga Kristiyano. Sa pagdarasal po, sabi ko naman, hindi mahalaga kung naririnig tayo ng Diyos. Ang mahalaga, naririnig natin siya. Yun ang punot dulo. Yun ang punot dulo ng pagdarasal.
Kaya nga po tuwing nagdarasal tayo, Panginoon, ipagkaloob mo sa akin ang aking kahilingan. Tama po, yun wala ko sinasabing mali yun eh. Pero kulang. Ano po yung kulang na pananalita doon? Panginoon, ipagkaloob na po sa akin ang aking kahilingan. Ayon sa iyong kalooban. Hindi ayon sa aking kalooban. Dahil kung ito po ay isang pagdarasal, kaya nga po, pagdarasal, sabi niya, nagdarasal ka, humihingi ka, nagpapalimos ka. Saan ka nagmamakaawa? Na ibigay niya hindi ang iyong sarili kagustuhan, kundi ang kanyang sarili kamalayan na anumang makabubuti para sa iyo. Amen? Ito po yung mahalaga sa pagdarasal. Sa pagdarasal, makikita natin, makakalimutan din natin ang ating mga sarili. Yan, napakasarap pagdarasal. Napakasarap pagdarasal. Sa aspetong nakikiisa tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, batas to enjoy, ipagsama ang kalooban ng Diyos at ang kalooban sa kalooban ng tao. Ang pagbibigay po, paglilimos, isa sa mga tuntunin natin, ngayon pala ko na Quaresma, batas. Isang batas na magsasabing, ang pagbibigay ay paglimot sa sarili. Para po bang ang magandang analogy dyan isusubo na lang ng nanay, ibibigay pa sa anak. Yun po yung isang pinakamagandang paghahalin tulad na masasabi natin. Yung bang, bakit ba yung mga nanay isusubo na lang kaya pang ibigay sa anak? Isang paglalarawan ng kahit na nasa akin kahit na kailangan ko yung pangunawa, ito kahit kaunti na lang ang natitira pangunawa ko, uunawain pa rin kita. The problem with many people, ang mahirap po sa maraming tao ngayon, yung akala ang paglilimos, ang pagbibigay ay tungkol lamang sa mga material na bagay. Ang ina nga, kung minsan, sabi ko nga, isusubo na lamang ibibigay pa sa anak. Pero bakit kung minsan, ang ina, ang pagtitimpi, kung minsan, may mga ina hindi maibibigay sa mga anak. It's very ironic. Kabaligtaran na, ang material na bagay na ibibigay, ang spiritual pa kaya? Ang material na bagay ay ibibigay, ang Diyos pa kaya? Kaya, kita niyo po ano yung batas na isinusulong ngayon. Hindi ko alam kung matatawa ako, maiinis, magagalit yun sa death penalty. Tingnan niyo po, yung batas na gustong ipairal ngayon, ipatupad. Una, natatawa ako kako, bakit sa mababang kapulungan, sa lower house, sa kongreso, bakit kailangan nila pagbotohan ang yes or no na death penalty? Ano po ba ang tawag natin sa mga nasa kongreso? Ano po ang tawag natin sa mga congressman o congresswoman? Ano po ang tawag sa kanila? Representative. Representante. Wala man lang pong ginawang kung representation, halimbawa, konkretong halimbawa ko. Kung representative, halimbawa, sinong congressman natin? Si Rimpi Bondo, congressman natin. Kailangan sa buong distrito natin. Ikatlo, tama ba? 4th district tayo. Sa ika-4 na distrito, halimbawa, kailangan nagkaroon ng pagpupulong tukol dyan. Pinulso ang masa. At kagaya ng ginawa ng Quezon City, ito ang desisyon ng mga tao. Kaya nangyari po, hindi represent ang sariling distrito. Hindi. Sino ang nirepresent? Sarili. Yung sarili. Doon lang po sa proseso, mali na. Doon lang po sa proseso, mali na. Maling-mali na. Kaya tayo naman, nanonood na lang ng TV, tayo naman, nagiginig na lang ng balita. Wala namang ginagawa. Nakakatawa, hindi ko alam, sabi nga po kung matatawa ako, oo.
maiirita o magagalit, yung nakakapikon, kumbaga. Batas, malinaw, huwag kang papatay. Doon na lang natin na ibatay sa kautosang huwag kang papatay. Isang batas na galing sa Diyos Ama na ibinigay at ipinagkaloob sa atin. Tapos, tayo naman, ito, papatay. Mga kapatid, isang paglimot nga sa sarili ang sinasabi ng ating banal na pagbasa na nagsasabi sa atin, ang paglimot pala sa sarili ay pagsasaalang-alang at pasasa atin pala ang kalooban ng Diyos Ama. At ang pagsasa atin, no, ang pakikisa ng kalooban ng Diyos Ama sa atin ay isang tuntunin na dapat nating tahakin. Dahil nga po, ulo-dulo, kinakalimutan natin ang ating mga sarili. Wala na po tayong ibang isinasaalang-alang, kundi ang kaligtasan na nakalaan para sa atin. Hanggang ngayon, kuminsan, bilang pagtatapos, hanggang ngayon, kuminsan, tayo ay ang tao nananatili po doon sa mababaw na pananampalataya. Yung bang, ang pagsamba kasi, ang pagsamba, hindi lamang sa labi. Ang pagsamba po ay hindi lamang sa labi. Ang tunay na pagsamba ay ang paglimot sa sarili. Baunin po natin ang putong ito sa ating banal na pagbasa. Napakasarap kapag nawawala tayo sa ating mga sarili. Bakit? Kasi napapasa atin naman ang kalooban ng Diyos Ama na magbibigay sa atin ng kaligtasan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Mr. Pa, magandang hapon po at pagpalain tayo lahat ng ating Panginoong Kristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magsitayo. Mga kapatid, tumugon tayo sa pananagan ng ating Panginoon na huwag nating ipagpaliban pa ang pagsunod sa kanyang sa kanyang atas at hilingin po natin ang kanyang lakas. Ama, nananalig kami sa iyo. Ama, nananalig kami sa iyo. Upang ang inang simbahan, lalo na ang Santo Papa at ang mga obispo, ay maging tunay na halimbawa ng Kristiyanong pamumuhay at paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nananalig kami sa iyo. Upang tulungan ng mga bansang nakaririwasa ang mga bansang nababaon sa utang na makaraos sa nakasusupil na kahirapan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nananalig kami sa iyo. Upang ang mga nalululong sa masasamang bisyo at mga nabubulagan sa kanilang mga kasalanan ay mamulat sa pagbabagong buhay at pagbalik loob sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nananalig kami sa iyo. Upang ituring natin ang ating mga sarili na mga taong nangangailangang magkika lagi sa ating mga kasalanan at upang huwag natin sayangin ang panahong ito ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nananalig kami sa iyo. Amang mapagmahal, hindi mo po kami pinababayaan at hindi mo kami kailanman pababayaan sa aming karukhaan. Bagkus, inihandog mo po ang iyong anak para sa aming kaligtasan. Itulot mong kami huwag mag-atubiling tumugon sa iyong kagandahang loob sa pamamagitan sa Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen.
Tayo. Sitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ito pong ating paghahain pati na ang ating mga sarili ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay. Pakundangan sa paghahaing ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang aming panahon, talino at yaman, para ganapin ang iyong kalooban, na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Kaya kaisa ng mga anghel ng sisiyaw ito, papuri sa iyo ng walang humbay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Magsitayo.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kahit tiniaalay namin sa itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na humarap sa iyo upang maglingkod sa pamamagitan ng banal na misang ito. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo ng Talang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, Hinihiling po namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng ating Panginoon ay lagi sumainyo. At sumayo rin. Magbigay po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Ito ang kalooban ng Diyos Ama. Ang kalooban ng Panginoong Kristo na nanggaling sa Kanya. Kaya't siya ang Diyos, amang nagkatawang tao. Nananatili pa rin siya hanggang ngayon sa piling natin sa pamamagitan ng Espiritu niyang banal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng Panginoon Kristo magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang, sa ikapagpagiging dapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tagapin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay tapos na. Humayo kayo taglaya kapayapaan ng ating Panginoon sa Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Salamat po sa inyo lahat. Salamat. Thank you, brother.